Schedule ngayong 2022 ang pagtaas ng premium ng contribution para sa lahat ng direktang nag-aambag sa PhilHealth. Ito ay naantala lamang dahil sa pandemyang COVID-19. Effective ngayong buwan ng Hunyo, ito ay ipapatupad na. Para sa kaalaman ng lahat ng OFW, hindi na kinakailangan ang pagbayad ng premium ng PhilHealth upang makakuha ng OSC sa mga paalis ng bansa kinlaro ng POEA. Insurance program ay tinatag upang magkaloob ng saklaw na sigurong pangkalusugan at tiyakin ang abot kaya, katanggap-tanggap, magagamit at madaling ma-access ng mga serbisyo sa pangangalaga ng pangkalusugan para sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Pinapatupad ng PhilHealth ang National Health Insurance Program, naglalayong mabigyan ang mga Pilipino ng tulong pinansyal at access sa abot kayang serbisyong pangkalusugan. Sinasaklaw nito ang mga gasto sa ospital, subsidy para sa kwarto at boarding, gamot, at mga professional na serbisyo. Kabayan, hindi ibig sabihin na ang lahat ng bayarin ay libre na. Pinababala ng PhilHealth ang gastusin dito. Bawat sakit ay may tinatawag na case rate. Halimbawa, ang sakit na dengue ay may case rate na 8,000 pesos. Kahit sa anong member hospital ka magpagamot, 8,000 lang ang sasagutin ng PhilHealth. Paano kung sumobra ang gastusin sa case rate? Sasagutin naman yan ng no balance billing program. Pero ito ay available lamang sa mga public hospital simula sa unang araw ng Hunyo. Ayon sa PhilHealth, mula sa kasalukuyang 3% contribution ay tataas na sa 4% ang sisingiling contribution sa bawat miyembro na kumikita ng 10,000 hanggang 80,000 pesos. Kaya kung halimbawa ang sweldo mo ay 10,000 pababa kada buwan, magbabayad ka ng 400 pesos na contribution mula sa dating 300 pesos. At flat rate na 3,200 ang babayaran sa mga sumusweldo ng 80,000 pataas bukod sa mas mataas na kontribusyon na ibabawas sa sweldo ng mga empleyado. Simula Hunyo, ang mga contributor sa PhilHealth ay kailangan din magbayad ng 1% na karagdagang premium mula sa mga buwan ng Enero hanggang Mayo. Dahil ang bagong premium rate ay retroactive. Ang premium rate na 4% para sa 2022 ay retroactive, effective simula noong Enero ngayong taon. Bagamat ang bagong contribution rate ay magkakabisa lamang sa Hunyo. Ang pagtataas sa premium rate ay nasa ilalim ng batas ng Universal Healthcare na nag-uutos ang premium rate ay tataas ng 0.5% bawat taon simula sa 3% sa 2022 hanggang umabot ito sa 5% pagsapit ng 2024. Itinigil ang pagtaas ng premium noong 2021 bunsod ng pandemyang COVID-19. Pero muli nang ipapatupad simula ngayong Hunyo, kasama din dito ang mga OFW na nagmula noong nakaraang taon ay sisingilin na muli ng mandatory contribution kapag C-base, buwanang kaltas sa pamamagitan ng manning agency. Kapag land-based, kanya-kanyang bayad. Naunang ipinagbaliban ni Pangulong Duterte ang paniningil sa kontribusyon ng mga OFWs noong unang tumama ang pandemyang COVID-19. Paglilinaw ng Philippine Overseas Employment Administration, POEA, bagamat mandatory, hindi requirement sa pagkuha ng Overseas Employment Certificate OEC. Ayon pa sa PhilHealth, magbabayad lamang ng contribution ay ang may tinatanggap na sahod. Pwede raw magpakita ng indigency certificate o anumang pruweba na walang tinatanggap na buwanang sahod para ma-accept sa pagbabayad sa buwan na yon. Para sa kaalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may raffle tuwing may lalabas na bagong video. Mag-comment lang ng related sa video at sigurado masasama kayo sa Lucky Picker Raffle. Ang Recruit PH din ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Sigurado mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo.
Ang Recruit PH din ay may Top Fan of the Month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Kabayan, tandaan na ang PhilHealth sa mga empleyado, ito ay batas, kaya otokaltas. At sa mga self-employed, no contribution, no benefits. Ang hindi lamang kailangang magbayad ay yung mga handicap, senior citizen, at yung mga mahihirap. Kailangan mag-register sa kanilang local government unit para mapabilang sa sponsorship sa PhilHealth. Huwag kalimutan magbayad ng contribution monthly upang hindi lumaki ang bayarin bago matapos ang taon. Tandaan, 400 pesos contribution para sa may below 10,000 pesos na sweldo at 400 hanggang 3,200 ang babayaran sa mga sumasahod ng 10,000 hanggang 80,000 pesos basta 4% ng sahod at flat rate na 3,200 para sa sumasahod ng 80,000 pesos pataas. Yun lamang po mga kabayan. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at hit the notification bell at ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!